So recently, sinamahan kong kumuha ng hulugan or installment na Honda Click yung aking kapatid. So ngayon, ito na po siya at nasa ating harapan. So ngayon, first impression lang po muna tayo sa motor na to, sa kanyang looks, sa kanyang features, at kung version 4 na nga ba itong Honda Click na ito. Let's go! Hindi ko alam kung kailangan pa ng introduction ng motor na ito eh. Halos namayagpag na kasi yung Honda Click sa nakalipas na 5 or 6 na taon at sobrang demanding ng motor na to, kaya naman marami yung release, marami yung kumuha at marami yung nagkagusto sa motor na to. Katunayan, naging best top selling motorcycle nga ito sa Pilipinas eh. Dahil bukod sa body shape, sa design or sa itsura ng motor na to, which is napakaangas, napaka-sporty at napakagandang pormahan, meron rin itong mga features na hindi mo aakalaing makita mo sa 125cc. At ilan sa mga features na yon ay liquid cooled, kung saan yung coolant natin yung nagpapalamig sa makina, kaya naman nagagamit natin ito sa mga long ride at hindi madaling mag-overheat. Also, hindi man naka-ABS itong Honda Click, ay naka-combi brake system naman ito, kung saan kapag pumreno tayo sa likod ay may porsyento na pipihit or magpepreno yung front brake natin. Kumbaga safety feature para na rin sa mga baguhan na hindi marunong magtimpla ng preno. Naka-ACG na rin pala ito, kaya naman kapag ini-start natin yung ating mga motor ay napakatahimik na lang at wala na tayong ingay or nakakarinding tunog na maririnig. Bukod doon ay FI or fuel injected na itong motor na to, kaya naman napakatipid kumonsumo ng gasolina, which is yan yung gusto ng mga ilang rider, lalo na't pataas ng pataas yung presyo ng gasolina ngayon. At also mako-confirm ko na matipid talaga yan base sa 3 taon na experience natin sa paggamit ng Honda Click. Pero ang tanong, version 4 na nga ba itong nasa harapan natin? Pero bago yon, ano nga po ba yung mga naunang version ng Honda Click? So para sa mga hindi nakakaalam, yung version 1 ay dumating sa Pilipinas noong 2015. Dun pa lang sa version 1, makikita na natin yung iconic look ng Honda Click, which is patulis at sporty looking talaga. So dun sa version 1, hindi pa po siya naka-digital panel at meron pa po siyang kickstart. Noong 2018 naman ay nagkaroon ng general changes sa kaha at also naging digital panel, pero natanggal yung kickstart ng Honda Click, which is tinawag nila na version 2. Kaya naman itong 2023 lang naglabas agad ng version 3, kung saan naiba ng bahagya yung itsura ng kaha dito sa bandang harapan. Also, inadapt nila yung itsura or yung mags ng Honda Click 150 at nagdagdag na rin sila ng charging port dito sa may bulsa. At kamakailan lang ngayong 2024 ay naglabas ulit ang Honda ng panibagong set ng mga kulay ng Honda Click, which is walang pinagkaiba sa hubog at itsura ng Honda Click version 3. Kumbaga ang naiba lang ang kulay, sticker, kulay ng mags. Kumbaga kung sa version 3 parang isa lang yung kulay or parang plain lang yung kulay nila, ngayong 2024 na nirelease nila na Honda Click is two-tone na sila. Kumbaga, dalawa yung combination ng kulay, katulad na lang nito na itim at saka puti. Actually, ang term ko nga is parang mix and match lang siya na version 3 kasi naiba lang yung kulay nito, parang pinaghalo-halo yung mga fairings, ganun yung dating sa akin. Pero yung two-tone color na kagaya nito ay tinatawag na standard version ng Honda Click ngayong 2024. At yung special edition naman ay iba na yung kulay ng mags. Actually parang metallic brown yung kulay ng mags nun, pati yung grab bar, so parehas na metallic brown. Yun yung tinatawag na special edition na Honda Click 2024. Also maganda rin yung combination ng special edition na yon, kaya mas mahal ng konti kaysa sa standard version katulad nito. Ngayon, kung wala naman palang nadagdag na feature at kulay lang yung nabago dito sa bagong labas na Honda Click, matatawag na po ba natin ito na version 4? Kung technicality, category at feature ang pag-usapan, wala pong nabago dito sa ating bagong edition ng Honda Click, kaya naman under pa rin po siya ng Honda Click version 3. So to be specific, itong nasa harapan po natin ay Honda Click version 3 2024 standard edition, at yung mga nabanggit ko na kulay kanina ay version 3 2024 special edition. Natawag lang naman na version 4 ito dahil nagkakaroon na ng kalituhan sa sobrang daming variants at kulay na inilalabas ng Honda Click, especially sa
V3 ay mas maiging tinawag na nila ito na version 4 para alam agad na itong brand or yung bagong labas na Honda Click yung tinutukoy nila. Actually, kahit nga dun sa pinagkuhanan namin or dun sa nag-assist sa amin, before yung tawag niya dito sa motor na to. Pero gayon pa man, technically version 3 itong motor na to at version 4 naman para sa baroque term at para mag-gets po nila agad. Hayaan na lang natin na yung Honda yung mag-confirm niyan kapag naglabas na sila ng bagong Honda Click na may bagong feature, bagong itsura na tatawaging version 4 talaga. So sana naliwanagan na kayo doon at kung ano man yung itawag nyo sa motor nyo na yan, version 3 man yan, version 4, bahala na kayo. At the end of the day, motor pa rin naman yan at importante sa lahat, nahuhulugan nyo yan or nababayaran nyo. By the way, para po sa mga hindi pa nakakakilala sa Honda Click at bago pa lang po kayo sa motor na to, so walkthrough po natin siya sa inyo para may idea po kayo sa mga features na meron itong motor natin na to. So minor details na lang para hindi na masyadong mahaba yung video. So sa ilaw, mga ilaw, lahat ng ilaw nitong Honda Click natin, ayan, sindihan lang natin is all LED. Pag LED yan, ibig sabihin matagal yung buhay, mas malakas at hindi napupunde kagaya ng bulb. So dito may high and low beam po tayo. I-high natin ay high beam, low beam. Equipped na rin po siya with daytime running light na nire-require po ng LTO na nakabukas kapag kasusi. So wala po siyang pang off. Syempre meron din yan signal light na sobrang ganda at kitang kita mo agad dahil nasa medyo bandang taas siya LED na rin pati itong stoplight at pati dito sa kanya signal light sa likod. Ang medyo delikado lang dito is kapag nasagi pwedeng maputol. So yan lang yung cause kapag medyo nakaumbok or nakaangat yung signal light katulad nito. Pero may nabibili naman na aftermarket na signal light protector dyan Sa braking system dito sa kaliwa yung rear brake, dito naman sa kanan yung front brake. Sa rear brake natin naka drum brake po yan, wala po siyang disc. Dito sa harap yung naka disc brake at wavy design yung rotor disc niya. Naka Tokiko caliper na rin po siya which is magandang brand at single path po siya. Also naka combi brake na rin po ito which is kapag pumreno po tayo dito sa rear ay masasama po yung part ng front, kumbaga parang 70%, 30%. Maganda po ito para sa mga baguhan at di marunong magtimpla ng preno. Nandito pa pala yung release date ng motor, nakatape, hindi natanggal no? Dikit 7/11/24, bagong bago. Sa suspension naman po yung harap naka-telescopic fork na Showa yung tatak. At dito naman sa likod, minentain po nila yung monoshock suspension which is naka-unit swing. Kaya naman wala tayong makikita ang suspension dito sa kabila. Ewan ko lang tinitignan ko kasing alignment ng fender sa gulong, parang tabingi nga talaga ako kahit brand new. Nakalimutan kong magiting kanina, may ilaw na rin siya para sa plaka para kita kahit gabi. Yung grab bar niya maganda pa rin kung titignan natin sa side profile, patulis at parang kadugtong lang siya ng fairings. So kung gusto yung maglagay pala ng top box, pwede kayo maglagay ng bracket or yung Raven bracket. May 3 tornilyo lang po yan, pero meron naman yung pinapatong lang. Yung pinaka-major changes lang talaga ng version 3 sa version 2 is itong part na to, itong front, yung top cover na to, tsaka itong sa may ulo. Parang may resemblance siya ng letter M. Wherein ito kay Scarlett 150, pero same lang ng 125. Parang pa letter B lang siya So yan, nakakalag na yun si Scarlett. Pero gusto ko yung pinaglaruan nila yung kulay ng fairings ng version 3. Kasi dun sa version 3 na 2023 model, yung all white nila, hindi mo mapapansin itong parang nasa gitna na to Ngayon parang naging accent na siya mas kita na yung fairings dito sa gitna Pero nung wala pa tong 2024, may mga nakikita na ako na bumibili ng aftermarket as isasalpak dito. So parang yung Honda tinitignan kung ano yung mga gusto ng tao. Also kahit yung sticker mas pinaganda na nila, hindi katulad nung 2023 version na kulay orange at hindi bagay. So parang matik na pinapalitan agad nung bumili ng motor yung decals. Pero ngayon kahit hindi mo palitan yung decals, napakaangas tignan Maganda siya tignan actually. Sa gulong pa rin po niya, walang pinagbago. 90/80/14. Tapos sa likod, 180/14. Goods na goods kahit madaan tayo sa mga medyo lubak. Stable na stable po siya sa kalsada. Ito po yung kanyang air filter at ito naman po yung kanyang CVT. Dito naman po sa kanyang upuan, may inclusions po yan pag bago yung inyong mga motor. Spark plug remover, spark plug wrench, at saka Phillips screw. Alam ko Phillips at saka flat screw binabaliktad dyan. So nakalagay yan dito. Tapos yung inyong mga manual pwede dito pero nahulog yan, tabi nyo na lang.
18 liters capacity ng U-Box. Ano ba tong nandito? Parang mga labahan na. Kasya po yung half face helmet, hindi po kasya yung mga full face helmet dyan. Pero may sabitan naman po na pwedeng maisabit yung dalawang helmet dito kabilaan. So sabit nyo dyan, nandito yung helmet nyo. Fuel tank capacity na 5.5 liters at yung gasolina niya ay kumokonsumo ng 50.3 kilometers per liter. Tignan ko nga dito sa motor na to. Actually hindi pa malayo yung naabot nito eh. 40 kilometers pala yung natatakbo ng motor na to, bagong bago no. At yung kanyang trip A average po ay 38.5 kilometers per liter. Ngayon kung magtataka kayo kung bakit mababa po yung inyong mga fuel consumption, lalo na kung konti pala yung natatakbo nyo, hintayin nyo pong tumaas po ito. Kasi minsan kapag maikli pa lang or hindi pa malayo yung natatakbo nyo, hindi pa po nagiging accurate yung trip A average po natin. Pansinin nyo, kapag nag-reset po tayo ng trip A, hindi po mataas agad yung lilitaw dito sa kilometers per liter. So hintayin nyo lang siguro na umabot kayo ng 100 to 200 bago nyo tignan ulit ito. So yun yung magiging fuel consumption nyo na average. So bago tayo mag-proceed dito sa panel natin, dito muna tayo sa susian. So hindi pa po siya keyless, ginagamitan pa rin po siya ng susi at pwede pong isara yung susian niya. So for safety lang yan, para walang magtangkang magsuksok ng kung ano-ano. At minsan matik po yung nagsasara kapag nilak po natin yung leeg. Ayan, tapos rekta na pong magsasara yan. Rektang sumara, hindi mo na kailangang ikutin to. Kapag bubuksan mo, syempre ikutin mo ulit yan. Tapos pag i-start natin yung motor, tutok lang natin siya dito sa may parang exclamation point. Ayan, mag-start na po yung ating mga panel. Kung bubuksan natin itong ating mga compartment, itapat lang po natin siya sa seat. Pag nakatapat na sa seat, pwede na po natin pindutin itong seat. At mag-open na po yan. Medyo matigas pa kapag bago eh. Click natin Click. O diba? Palagay ko parang dun nang galing yung pangalan niya eh. Click. So dito naman sa panel, pahapyaw na lang, may mga video naman tayo dyan. So ganun pa rin naman yung panel niya, na iba lang yung shape kung compared sa V2. Halos may hawig siya sa click 160 natin kay pindot. So meron tayong high beam indicator. Pag naka high beam, iilaw yan. Tapos yung iba, pakita ko sa inyo And check engine, pag umilaw yan, may problema sa makina. May pula dyan, yung pula sa kapag nag-overheat yung motor or kulang ng coolant. Sa battery naman, kulay pula din, square yung shape niya. Hindi lang iilaw yan kasi wala namang sakit yung motor na to. Tapos signal light, ayan, may left and right tayo. So kita mo agad kung nagbababad ka ng signal light. Speed meter naman niya is itong napakalaking yan, kilometers per hour. Pag umandar tayo or kapag nagsilinyador tayo, doon lang gagana yan. Also meron din siyang orasan dito, goods na goods para sa mga nagtatrabaho, para alam nyo kung late na kayo, diba? Yung may total dito, tas may kilometers, yun po yung natatakbo ng motor natin. Pag kinlik po natin tong select button, mapupunta tayo sa trip A, meron din siyang trip B, trip A average, tapos may voltage meter na rin siya. So malalaman natin kung mahina yung kuryente, tsaka kung goods pa yung baterya po natin. Gas gauge or gas meter para malaman po natin kung full tank tayo or kailangan na natin magpagasolina. At also ito yung confusion ng iba. Kala nila RPM meter po ito or tachometer. So hindi po ito yung RPM ng motor na kapag nagsilinyador tayo, kailangang tumaas po niyan. Kailangang unti-unti tumataas. Pero yan po ay current fuel mileage indicator. So diyan po natin malalaman yung actual or yung kinokonsumo ng gasolina natin habang nagmamaneho po tayo. Also meron din siyang busina. Ang lakas, di ba? Liquid cooled yung motor na to, kaya naman meron po siyang radiator dito. Ito yung cover. So mas okay na panatilihin po natin cover na to kasi matibay po ito. Also sa muffler, napakaganda, sporty design, bumagay sa ating mga motor. Yung baterya dito pa rin po yung pwesto, hindi na bago, pero kahit mabasa, umulan, hindi naman po agad mapapasukan yan kasi nakadesign naman po yan ng maayos. Sa bulsa naman po niya, dito open, at dito sa kabila, pag kinlik po natin to,
Magbubukas po yan at may makikita po tayong USB port dito pag binuksan natin itong bilog. Ayan siya. Pwede tayong mag-charge kapag umaandar na yung ating mga engine. Pero wag po tayong magsasaksak dyan kapag hindi pa naka-on yung ating engine dahil malolobat po yung ating mga baterya. Meron na rin po siyang side stand kill switch kapag binuhay po natin yung ating engine. At binaba po natin itong side stand, ay magka-cut off yung engine natin, kaya naman mamamatay. Safe na safe po tayo at hindi natin mapapaandar yung motor na nakababa po ito. So, kung may gusto pa po kayong idagdag mga thoughts, mga comments about sa bagong release na Honda Click version 3, ilagay nyo na lang po dito sa comment section. Also, abangan nyo rin po yung mga upload natin about sa pag-aalaga, pag-maintenance, unang change oil, lahat-lahat dito sa motor na to. Kumbaga, start from scratch po tayo para may idea po yung iba sa dapat nilang gawin sa kanilang bagong mga motor. So, yun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Honda Click version 3 2024. Bye-bye.